Endless opportunities daw ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia pagdating sa iba't ibang sektor o larangan. Ilang kasunduan na ang tinalakay ni PBBM at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Russia-ASEAN Summit. Si President Putin inimbitahan na rin ng Pangulo sa East Asia Summit dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Narito ang agenda report ni Joash Malimban mula sa Kazan, Russia. Opisyal nang binuksan dito sa Kazan ng 35th Russia-ASEAN Commemorative Summit ngayong araw. Magtitipon-tipon ang leaders at heads of government mula sa ASEAN para patatagin ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang sa mga target pag-usapan ng regional security at ilang economic policies dito o sa mga Southeast Asian nations. Pero bago ito, nagkaroon ng mga pag-uusap yung iba't ibang mga leader kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Kabilang dito si PBBM na nagsagawa ng first ever bilateral meeting niya kasama ang Russian President. Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12. Sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin, sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang ika-50 anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura. There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaaring makapagpatibay sa ating trade relations. Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods. Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products, at alam po nila na pag sa Pilipinas dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season. Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia. Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being and prosperity of our peoples and countries. Pinamunuan ni na Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event kung saan binalangkas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni PBBM ang halaga ng peace, security and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Aniya, kailangang patatagin ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangang pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo. The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility. Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 p.m. dito sa may Kazan. Bagaman una nang sinabi ng Pangulo
na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. Inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio, ito munang latest sa Kazan, Russia. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.